Matindi po pala talaga mga kaistorya ang idinudulot na problema sa atin. Itong pogo ang nagpapasok po nito mga kaistorya dito sa bansa natin ay si former President Rodrigo Duterte ha. Pasensya na ho, ano ho. Ang inihahatid lamang po natin ngayon dito ay yun pong totoong balita. Sandamakmak na problema po pala mga kaistorya ang iniwan ng former administration. Ano ho, isa na ho dito ay itong idinudulot na mga krimen, ano ho, nitong pogo, maliban pa ho mga kaistorya doon po sa ang laki-laki ng problema natin sa mga Chinese dyan po sa West Philippine Sea, mabuti na lamang isinusulong ngayon sa Senado na i-abolish palayasin itong pogo dito po sa bansa natin mga kaistorya. Salamat at isa na nga po dyan mga kaistorya sa nagsusulong ay si Senator Win Gatchalian. Marami pong mga Pilipino ang nabibiktima po ng dahil dito sa pogo na ito at daan-daan pong mga Chinese. Mga Chinese mga kaistorya ha. Daan-daan, sangkot po sa usapin po ng mga krimen na yan. May swindling, scamming at may kidnapping pa. Hindi ito malalaman mga kaistorya at hindi ito iimbestigahan sa Senado kung hindi po nag-speech si Senator po Grace po. Doon nalaman ang kabulastugan pong mga nangyayari ng dahil po dito sa pogo. Ito babasahin ko po sa inyo. Mag-umpisa tayo mga kaistorya. Paki-share po at paki-like para humalaman ng ating mga kababayan. Ito na po, CNN, published po ito July 7, 2021. President Rodrigo Duterte on Wednesday said that he allowed operations of casinos and offshore gaming operators to help the governments raise funds during the pandemic. So pandemic, si Pangulong Duterte daw umano ang pumayag na mag-operate ang pugo dito sa Pilipinas noong panahon ng pandemic upang makaipon umano ng pondo, makahanap ng pera. Tuloy, sabi nila lahat, sa panahon ko pinayagan ko ang sugal. Correct. So aminado po si former President Rodrigo Duterte. That is true. I do not deny it. He said during a meeting with the members of PDP Laban, the ruling party that he heads as chairman. Tuloy, itong sugal, bakit ko pinayagan? Wala tayong pera. Ngayon, kailangan natin ng pera. The most sensible thing is really just to encourage those activities, he said. So ang dahilan, mga kaistorya, kumbaga, desperado yung sitwasyon natin noon dahil pandemic, talagang na-struck tayo, nabigla tayo sa epekto nitong COVID-19, Ngayon, desperado ang sitwasyon, ang ginawa hong solusyon, desperado din. Kaya nang umalis, at nang matapos ang administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, nag-iwan ng malaking problema itong pogo dahil desperadong solusyon. Nakita nyo na mga kaistorya. Tuloy. Pogo operations were briefly suspended after the COVID-19 pandemic hit the country, but the national government allowed partial resumption of operations in May last year, provided that they settled their taxes and followed minimum health protocols. Tuloy. Times are not really conducive to being a moralist now. You just have to be pragmatic about it. Kung ano lang pagkakitaan kasi hirap tayo, said Duterte. Kumbaga, no choice ka na. Mag-practical ka na lang. Okay, sige, payag tayo pansamantala. Iwan muna natin yung katotohanan na nagdulot ng malaking problema. Yung inilagay nilang solusyon. Okay, ito na. Gaano ba karami ang nabiktima at naidulot na krimen nitong pogo na ito? Ito na. Headlines. PhilStar. Ito po ay February 1, 2023 Over 300 victims in 102 Pogo-related crimes. 300 victims daw po mga kaistorya. 102 Pogo-related crimes. Dami nun ha. There have been over 300 victims of various nationalities in 102 crimes related to Philippine offshore gaming operations since 2019. Official of the Philippine National Police told the Senate inquiry yesterday. Dami na. 300. Ibig sabihin mga kaistorya, daan-daan nga talaga. At 102 na krimen. Ang nagsabi po niyan, Major General Eliseo Cruz, who heads the PNP Directorate for Investigation and Detective Management, said the 316 victims of crimes linked to Pugos, 214 were Chinese. Isipin niyo. Sa 300 mahigit na yun mga kaistorya na krimen na related sa Pugo, 214 po dun ang involved mga kaistorya ay mga Chinese. Filipinos, 28. Thais, 28. Myanmar, 24. 8 Malaysian, 6 Vietnamese,
5, Taiwanese. 2, Mongolians and Japanese. Dami The Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, chaired by Senator Ronald De La Rosa, revived its inquiry into Pogo-related crimes after wrapping up hearings in October last year following a privileged speech. Ito na po, yung sinasabi ko kanina of Senator Grace Poe last December that detailed the kidnapping of a woman in Pasay City who was allegedly sold to Pogo operating in Cavite. Isipin nyo kidnap yung ale, tapos ibinenta sa Pogo na nag-ooperate sa Cavite. Senator said they want to give President Marcos good reasons to outlaw Pogos, especially that the revenues the government collects from these firms are not big compared to the social and economic cost they bring. Kumbaga, sinasabi dito mga kaistorya, mas malaki umano ang damage na idinudulot nito ni Pogo kaysa sa pakinabang na nakukuha natin sa kanila. Totoo nga naman. And take note karamihan po dun sa mga kriminal na related sa Pogo, ang involved po dun, mga Chinese. Bakit ba mga Chinese lagi? Of the 102 crimes recorded, 30 were cases of kidnapping for ransom. 14 were violations of the Anti-Trafficking in Person Act. 13 were on violations of the Access Devices Regulation Act. 10, kidnapping and serious illegal detention. 5, illegal detention. 6, robberies. And 2, grave coercion cases. The rest were extortion, estafa, qualified theft, and theft. The PNP official said, dami sari-saring krimen. Sabi ko sa inyo, isang damakmak ang dinudulot na problema nito Of the 892 suspects, the PNP said 782 were Chinese, followed by 80 Filipinos. Kanina akala ko nasa lang Ngayon tumataas yung bilang ng mga Chinese na involved. Ang sabi dito, 8 out of 892 suspects. 782 daw po doon ay Chinese ang suspect. Daan-daan mahigit po 700 Chinese na suspects ang involved. Followed by 80 Filipinos, 5 Malaysians, 2 Thais, 2 Indonesians, 1 Vietnamese, 1 Korean, and 19 others whose nationalities have yet to be confirmed as they are at large. Tuloy. Officials of the PNP anti-kidnapping group in the Pasay City Police also gave updates on the Filipino-Chinese victim mentioned in post-privilege speech. They said the victim appears to be Malaysian and the Chinese kidnappers, Chinese po yung mga kidnappers, mga ka-story, tried to sell her to a Pogo accredited by Philippine Amusement and Gaming Corporation at the Suwangma Industrial Park in Bacoor, Cavite. Probers said the Pogo, identified as Brick Hearts, did not accept the victim after an employee noticed that she had injuries. The employee lent her a phone to call her relatives to pick her up. The PNP said there was no evidence of her being recovered with ransom as po narrated. So, totoong nakidnap yung babae. Ang kumidnap mga Chinese at ibinenta sa Pogo. Patay tayo dyan. Yan nga ba sinasabi ko Desperadong sitwasyon, desperadong solusyon. Yung desperadong solusyon, pansamantala na solusyon ang idinulot pang matagalang problema. Daan-daan, mahigit 700 na Chinese ang involved. Chinese na naman, laki-laki ng problema natin mga ka-istorya sa mga Chinese sa West Philippine Sea. Labas po ng mainland yan. Pagkatapos dito mismo sa mainland, ng Pilipinas sa Luzon. 782 Chinese involved. Suspect. Ay totoo yung sinasabi ng ating mga ka-istorya na nagko-comment na ang dami nating problema dahil sa Pogo na ito. Hindi na ako magtataka kung sa mga susunod po na araw o buwan, mga ka-istorya, bigla tayong magugulantang sa napakalaking lihim pala na biglang mabubulgar dito sa Pogo na nagdulot ng malaking problema sa bansa natin. Kumbaga mga ka-istorya, baka ito mild pa lang itong nababalitaan natin ito. Hindi ako magugulat. Mga ka-istorya, kung sakaling malaman natin bigla na boom, may mas malaki pa lang problemang idunulot itong si Pogo. Okay, ituloy pa natin mga ka-istorya. Meron pa Kumuha po tayo ng referensya sa ating pong gobyerno mismo. Philippine News Agency. Gatchalian warned of Pogo
related crime surge. Lumaki, tumaas, umano yung krimen na dulot ng pogo na ito. Citing reports from the Philippine National Police, Gatchalian said a total of, ito na po, libo ito ha, a total of 4,355 individuals fell victim of pogo-related crimes from January 2017 to June 30 of this year, involving 903 perpetrators. Isipin nyo kung gaano karami, mga kaistorya ha. 4,355 mga biktima sa mga crime related po sa pogo. Ito po ay yung kumbaga suma total na ito mula January 2017 hanggang June 30 ng 2013. Dami kasi ang petsa po nito August 9, 2023. 4,000 plus. 4.3K na mga biktima, mga ka-story. At ang mga involved dito ay 903 perpetrators. The pogo-related crimes include human trafficking, forcible abduction, homicide, illegal detention, kidnap for ransom, theft, robbery, extortion, serious physical injury, swindling, and grave coercion, among others. Sari-saring krimen. In a statement, Gatchalian said, Chinese nationals have a total of 793 accounts for the majority of the suspects involved in these crimes. Chinese 793 dami. He said, he has filed a resolution to investigate the growing involvement of POGOs and accredited service providers. Recently, police authorities recovered 28,000 registered SIM cards at a POGO facility in Pasay City allegedly involved in online scams. Dami nun. POGO ha, 28,000 na mga SIM cards ginagamit umano sa scamming. Madalas ako makareceive ng ganyan. Yung mga scam na yun, yung hindi pa pinapatupad ng yung SIM card registrations, madalas akong makatanggap ng mga text na ganyan, mga kaistorya. Hindi ko naman pinapatulan yung mga ganun. 28,000 ginagamit po sa pang-i-scam yung mga SIM card na yun. And the confiscation of registered SIM cards indicates that POGOs are heavily entrenched in online scams, possibly victimizing hapless individuals both here and abroad. Hindi lang ho pala dito sila sa Pilipinas nang i-scam, hanggang sa abroad pa. At June 26 raid on the premises of Xinchuang Network Technology Incorporated in Las Piñas City led to the rescue of 2,724 individuals victimized by human trafficking and online scam. Dami po nun. Biktima umano. Nabiktima umano ng human trafficking at online scam. Gaano karami yung nabiktima na yun? 2,724. A separate raid in early May at Pogo Hub in Clarkson Valley in Pampanga resulted in the rescue of 1,090 victims of human trafficking and online scams. Meron pa palang mahigit 1,000 doon sa Pampanga na biktima na na-rescue. Also, a separate entrapment operation on June 27 in Pasay City led to the apprehension of 3 Chinese nationals for their participation in torture. Chinese na naman, tatlong Chinese nahuli. Sila umano ay sangkot umano sa pang-torture, pambubugbog, kidnap for ransom at illegal possessions of firearms. Mga Chinese, tingnan nyo, ginagawa sa atin itong mga Chinese na ito. Ganyan. Kung hindi mo kasi isa-summarize yung mga balita, akala mo konti-konti lang yung problema. Pero pag inipon-ipon mo, sandamakmak pala. Actually, mga kaistorya, hindi pa ito lahat yung balita. Ilan lang po ito sa mga balita na kinuha ko. So kung susumahin natin, baka hindi lang po itong mga binasa ko sa inyo, mga kaistorya, ang problema, ang dinudulot nitong pogo na ito, na karamihan dyan involved, Chinese. Nakakalungkot at nakakadismaya talaga yung mga nangyari sa nakaraan pong administrasyon. Kala natin solusyon, kala natin ang ganda-ganda. Ako din noon, nakala ko ang gandang solusyon, lalo na yung sa West Philippine Sea. Bandang huli, ang laki palang problema. Muntik na tayo. Muntik na mga kaistorya. Well, hindi pa naman huli ang lahat para matuto, mga kaistorya. Ingat! Ingat po! Ingat sa mga susunod po na eleksyon. Matalino po kayong pumili ng mga iuupo po ninyong
pinuno ng bayan. Ang tingnan po ninyo yung karakter, wag po ninyong tingnan mga kaistorya, yung matatamis na pananalita, yung bolero at mapambula, ano ho, yung mabukadora, wag po kayong magpadala sa mga ganun. Ang tingnan po ninyo yung karakter at yung tunay po nilang ginagawa sa ating bayan. Meron na naman ng isa na nakakalungkot. Ano ho, nakaw, kala natin, inaasahan natin ipagtatanggol ang bayan natin sa Chinese, pero ang lumabas patuloy, pinagtatanggol ang Chinese. Ano, ay nakaw, ingat. Salamat po, pag-share po at pag-like mga ka-istorya. Yan lang po ang mga balita na maihatid ko po sa inyo muli. Ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Pasensya na po, hindi pa ako makapag-live stream, hindi pa po dumadating po yung technician po ng amin pong internet provider. Shout out po sa ating mga solid na ka-istorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo.